Dahil nga sa pinagagawa nitong si Carlos sa kanya, ay maiisipan na nga ni Annalyn na sumuko na lang at tuluyan na nga humiwalay dito nga sa kanyang nanay dahil nahihirapan siya sa oras ng kanyang pamamahinga ay iniusturbo siya nitong si Carlos at hindi nga komportable ang naging kanyang kwarto. Wala naman talagang plano itong si Doc Carlos na ayusin ang naturang kwarto kung saan kusa pa nga niya itong sinunog ang naturang aircon nang sa ganun hindi magamit nga nitong si Annalyn. At ngayon nga ay nagwagi siya sa kanyang plano dahil tuluyan na nga ang aalis si Annalyn at hindi na muna siya doon matutulog sapagkat doon na nga siya tutuloy sa kanyang lola. Kaya naman tuwang-tuwa ang demonyong itong si Carlos dahil sa wakas napapaalis rin niya si Annalyn dahil yun ang talagang kanyang plano dahil nais niya na sila lang dalawa nitong si Lynette nang sa ganun walang magiging sagabal sa kanilang dalawa pagkat ito ngang si Annalyn ay batid niyang napaka-opinionada at laging napupuna itong pag-uugali ni Doc Carlos. Kabilang banda, nagkwentuhan nga itong si Doc Lindon at itong si Annalyn. Dito na nga nagsabi itong si Annalyn na kaya siya nagkamali at pumalya sa kanyang trabaho sa unang pagkakataon nga dahil hindi raw umano siya nakatulog ng maayos nung mga gabing iyon. Sakto naman ding lumabas itong si Doc Carlos at narinig ang kanyang mga kinikwento nitong si Doc Lindon. Kaya naman mag-react naman itong si Doc Carlos na telebaga siya naman ang biktima. At sasabihin niya dito na may reklamo naman pala daw siya sa kanya ay bakit hindi niya sinasabi at sa iba pa niya ito maririnig. Lumalabas tuloy na si Annalyn na naman ang masama sa harap ni Doc Lindon. Talaga namang napaka-plastic nitong si Doc Carlos at sadyang nakakairita itong maging kasama sa isang bahay. At batid naman talaga ni Annalyn na hindi siya welcome doon unang-una pa lang nung pagdating niya. Ang kwarto niya ay hindi pa ayos at punong-puno pa ito ng kagamitan. Talagang sinadya ni Doc Carlos. Mantala, dahil nga sa pakiusap nitong si RJ na patawarin ang anak niyang si Zoe dahil hindi naman daw umano ito perfecto at kagaya rin niya na nagkakamali din at sinabi niyang tao lang ito at anak niya si Zoe kaya ninais nito na unawain na lang ang kanyang anak sa paulit-ulit naman itong gumagawa ng kasalanan. Kaya naman itong si Lolo Pepe ay naging mautak na. Pagsamantalahan niya itong si Zoe at sasabihin niyang okay na sila pero mayroon pala siyang ibang plano. Yun nga, isasagawa niya ang kanyang pinaplanong magkaroon ng DNA test dahil punong-puno na nga siya ng pagdududa dito kay Zoe. Dito nga ay yayakapin siya ni Zoe at sinabi nga nito nga pinapatawad na kita habang itong si Zoe naman ay walang kamalay-malay na nakayakap dito sa kanyang Lolo Pepe ay pasekreto naman siya nitong kukuhanan ng mga buhok nang sa ganun ay mapagawan niya ng palihim na DNA test nga itong si Zoe. At dito na nga si Zoe ay mabibisto na nga talaga ng tuluyan. Kaya naman naisip nga ni Lolo Pepe na gawin yun sapagkat narinig nga niya itong dating medtech na si Sir Fidel na siya pa lang inutusan nitong si Doc RJ nang magkuha ng paternity test dito nga sa magkapatid na si Annalyn at si Zoe. Kaya naman labi siyang nagtaka at nais niyang malaman kung bakit ano ang dahilan kung bakit naisipan nga ni Doc RJ na kuhanan ng DNA test ang mga ito.